Lumuhod ka, Alfia. Punasan mo ang sapatos ni Kiara at pagkatapos, makikita mo si Enzo. Nawala ang lahat ng ingay sa paligid ni Alfia Villarreal. Ang marangyang ballroom ng hotel sa Makati, ang mga kristal na chandelier na naglalabas ng ginintuang liwanag, ang mga panauhing nakasikwen at taksido, lahat yon ay naging malabong background sa harap ng malamig na utos ng lalaking minsan niyang minahal. Si Dante Reyes, ang kanyang dating asawa, ang ama ng kanyang anak, ay nakatayo sa harap niya na may ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ano? Halos hindi lumabas ang salita sa lalamunan ni Alfia. Naramdaman niya ang init na umaakyat sa kanyang mga pisingi, ang pintig ng kanyang puso na tila ba may humahampas sa dibdib niya. Bingi ka na ba o tanga ka lang talaga? Tumawa si Kiara Salcedo, ang babaeng nakatayo sa tabi ni Dante na nakasuot ng pulang gown na halos kapareho ng kulay ng kanyang pininturang mga labi. Itinaas ni Kiara ang kanyang kanang paa, ipinakita ang puting stiletto na may mansa ng putik. Sabihin ko na lang ulit para maintindihan mo, lumuhod ka. Linisin mo ang sapatos ko tapos baka... Sandali, mahal? Napalingon si Kiara kay Dante. Pagbibigyan ba natin siya? Kung gagawin niya ng maayos, sagot ni Dante, ang kanyang boses ay sapat na malakas para marinig ng mga kalapit na panauhin. Kung marumi pa ang 1 pulgada ng sapatos mo, hindi niya makikita ang bata. Tumingin si Alfia sa paligid. 10-10 mukha ang nakatingin sa kanya. Ang iba ay natatawa, ang iba ay nakakunot ang no, ngunit walang sinuman ang nagsalita para sa kanya. Nakita niya ang ilang negosyante na kakilala ng kanyang ama, ang mga taong minsan ay yumuyukod sa pangalang Villarreal, ngunit hindi nila siya kilala. Para sa kanila, siya ay si Alfia Reyes, ang asawang hindi nakapagparami ng tamang anak, ang babaeng hindi kayang panatilihin ang kanyang lalaki. Nasaan si Enzo? Ang boses ni Althea ay nanginginig, ngunit sinubukan niyang patatagin ito. Sabi mo, makikita ko siya ngayon. Makikita mo siya, pagkatapos mong gawin ang sinabi ko. Lumapit si Dante ng isang hakbang. Ang kanyang presensya ay nakakatakot sa kanyang dating taas. 8 taon na ang nakalipas. Ito ang lalaking humawak sa kanyang kamay at nangakong mamahalin siya habang buhay. 8 taon na ang nakalipas. Ito ang lalaking umiiyak sa kanyang balikat nang mamatay ang kanyang ina, na nagsasabing siya lang ang natitira niyang pamilya. Ngayon, nakatingin siya kay Althea na parang basura sa kanyang sapatos. Please, Dante. Kahit saan pa, sa labas, sa kotse, kahit sa phone. Umiling si Althea. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mapuno ng luha. Huwag dito. Huwag sa harap ng mga taong ito. Gusto mo ng privacy? Umisi si Dante. Gusto mo ng special treatment? Hindi ka na anak ng mayaman, Althea. Wala ka ng pangalan. Wala ka ng pera. Wala ka ng... Tiningnan niya siya mula ulo hanggang paa. Halaga. Kaya gawin mo kung ano ang sinasabi ko at baka... Kung mabait ako, hahayaan kitang makita ang anak mo. Naramdaman ni Althea ang bigat ng sandaling ayon. Ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang buong pagkakakilanlan ay nakasalalay sa isang desisyon. Pwede siyang tumalikod at umalis. Pwede niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Isigaw sa harap ng lahat na siya ay si Althea Villarreal, ang nag-iisang tagapagmana ng Villarreal Shipping, na ang kanyang ama ay isa sa pinakamayamang tao sa bansa. Ngunit ano ang sasay ng pangalan kung hindi niya makakayang yakapin ang kanyang anak? 3 buwan na siyang hindi nakikita si Enzo. 3 buwan ng mga hindi sinasagot na tawag, mga mensaheng hindi binabasa, mga pagbisita sa bahay ni Dante na palaging tinatanggihan. 3 buwan ng kawalan. Nang hindi alam kung lumalaki ba ang kanyang anak, kung masaya ba siya, kung naaalala pa ba niya ang kanyang ina. Althea, ang boses ni Kiara ay puno ng pagkainip. Wala kaming buong gabi. Kung gusto mong umuwi na walang anak, edi umuwi ka na. Tumingin si Althea sa paligid ng 1 beses pa. May nakita siyang pamilyar na mukha sa malayo. Si Enzo. Nakaupo sa isang sulok kasama ang isang yaya, nakatingin sa kanyang direksyon na may malalaking mata. Ang kanyang anak, ang kanyang maliit na lalaki. Nakasuot siya ng blue na barong,
Ang buhok ay maayos na nagsuklay at hawak niya ang isang maliit na laruan na, napansin ni Althea, ang robot na binili niya para sa kanya noong nakaraan taon. Enzo, nagsimula siyang maglakad patungo sa kanya, ngunit hinawakan siya ng isang matigas na kamay sa kanyang braso. Umiling si Dante, ang kanyang hawak ay masikip. Hindi ganyan kadali. May kondisyon tayo, naalala mo ba? Naramdaman ni Althea ang lamig ng sahig ng marmo sa kanyang mga tuhod nang siya ay lumuhod. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na sumalpok sa bato ay tila isang putok na umalingangaw sa kanyang mga tainga. Narinig niya ang mga bulong-bulungan ng mga panauhin. Ang ilan ay nagulat, ang iba ay natatawa. "Tingnan ninyo!" sabi ng isang babaeng may malakas na boses. Ang dating Mrs. Reyes ay naglilinis ng sapatos. "Ano bang ginawa niya para mapunta sa ganito?" tanong ng isa pa. "Cheating daw," sagot ng isa. "Hindi marunong makontento." Hindi ito totoo. Siya ang niloko. Siya ang iniwan. Siya ang nawala ng lahat, ng kanyang tahanan, ng kanyang pamilya, ng kanyang pagkakakilanglan, dahil minahal niya ang maling tao. Ngunit walang nakakaalam noon. Walang nakakaalam na siya ang nagbuhat kay Dante mula sa wala, na siya ang gumamit ng kanyang mga koneksyon para mabigyan siya ng mga kontrata sa Maynila, Cebu at Davao. Walang nakakaalam na ang imperyo ni Dante ay itinayo sa kanyang mga sakripisyo. Kumuha si Althea ng panyo mula sa kanyang bulsa at sinimulang punasan ang puting sapatos ni Kiara. Ang bawat galaw ng kanyang kamay ay mabigat. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Naramdaman niya ang mga mata ng lahat sa kanya. Ang bigat ng kanilang mga tingin. Ang sakit ng kanilang mga tawa. "Mas maigi pa nga," sabi ni Kiara. Ang kanyang boses ay matamis ngunit puno ng lason. "Mas marunong ka pang maglinis kaysa mag-asawa." Nagtawanan ang mga tao. Naramdaman ni Althea ang isang luha na tumulo mula sa kanyang mata at nahulog sa sahig, sumanib sa liwanag ng chandelier na naglalaro sa marmol. Patuloy siyang nagpunas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang puso ay nadudurog sa bawat segundo. "Tingnan mo ako," utos ni Kiara. Itinaas ni Althea ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay namumula sa pigil na luha. "Sabihin mo, pasensya na Kiara sa lahat ng kasalanan ko." Hindi sumagot si Althea. Hindi niya kayang sabihin ang mga salitang yon. Hindi dahil sa ayaw niyang humingi ng tawad, kundi dahil wala siyang kasalanan. Siya ang biktima. Siya ang niloko. Siya ang iniwan. "Sabihin mo," ulit ni Kiara. Ang kanyang boses ay nagiging matigas. "Kiara, tama na." Nagsimula si Dante, ngunit pinuto siya ni Kiara ng isang tingin. "Gusto kong marinig ito. Sabihin mo, Althea." Tumingin si Althea kay Enzo. Ang kanyang anak ay nakatayo na ngayon. Ang kanyang maliit na muka ay puno ng pagkalito. Hindi niya naiintindihan kung bakit nakaluhod ang kanyang ina. Hindi niya naiintindihan kung bakit tumatawa ang mga tao. Nuit nakita ni Althea ang kanyang mga mata. Ang mga mata na minana niya sa kanya. Ang mga mata na nagpapaalala sa kanya kung bakit siya nandito. "Pasensya na," bulong ni Althea. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. "Pasensya na, Kiara." "Mas malakas," sabi ni Kiara, para marinig ng lahat. "Pasensya na, Kiara." Mas malakas na ngayon, ngunit ang bawat salita ay parang basag na salamin sa kanyang lalamunan. "Sa lahat ng kasalanan ko." Tumawa si Kiara ng matamis. Ang tunog ay parang kampana na puno ng paghamak. "Ganyan dapat. Nayon tapusin mo na ang paglilinis. May iba pa akong sasayawin." Bumalik si Althea sa pagpunas. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng mechanical. Ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Naisip niya ang mga gabing ginugol niya sa pagtulong kay Dante sa kanyang mga papeles. Ang mga gabing hindi siya natulog para lang matapos ang mga proposal. Ang mga sakripisyong ginawa niya ng walang reklamo. Naisip niya ang kanyang ama, si Don Arturo Villarreal, na nagbabala sa kanya nung una niyang sabihin na gusto niyang pakasalan si Dante. "Ate, hindi mo alam kung anong ginagawa mo," sabi ng kanyang ama noon. Ang lalaking yan ay gutom sa kapangyarihan. Hindi siya magiging kontento sa kung ano ang meron siya. "Mahal ko siya, Itay,"
sagot niya. At mahal niya ako. Hindi sapat ang pag-ibig, anak. Kailangan mong malaman kung sino ang lalaking pinakasasama mo. Tama ang kanyang ama. Siya ay bata pa, bulag at puno ng pag-asa. Itinapon niya ang lahat. Ang kanyang pangalan, ang kanyang mana, ang kanyang pamilya. Para sa isang lalaki ngayon ay pinapaya siya sa harap ng daan-daang tao. Okay na, sabi ni Althea, inilapag ang panyo sa sahig. Malinis na. Tiningnan ni Kiara ang kanyang sapatos. Ang kanyang mga mata ay nag-aaral sa bawat pulgada. Pwede na. Sa susunod, gawin mong mas maigi. Tumayaw si Althea. Ang kanyang mga tuhod ay masakit. Ang kanyang puso ay mabigat. Ngunit hindi niya ito pinansin. Ang tanging nasa isip niya ay si Enzo. Naglakad siya patungo sa kanyang anak. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa maliit na lalaki na nakatayo pa rin sa sulok. Enzo! Tawag niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Anak, nandito si Mommy. Ngunit bago pa siya makalapit, humakbang si Dante sa harap niya, hinaharangan ang kanyang daan. Anong ginagawa mo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malamig. Sinunod ko ang kondisyon mo, sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng uminit. Nilinis ko ang sapatos niya. Nayon, makikita ko si Enzo. Sinabi kong makikita mo siya, sabi ni Dante. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa mali siya. Hindi ko sinabing makakausap mo siya o makakalapit ka sa kanya. Ano? Ang boses ni Althea ay pumutok. Dante, hindi mo pwedeng... Hindi ko pwede? Tumawa si Dante. Ang tunog ay malamig at walang damdamin. Althea, wala kang karapatan. Wala kang pera. Wala kang abogado. Wala kang kahit ano. Ako ang may kustude. Ako ang nagpapasya. At ang desisyon ko ay, hindi mo siya makakausap. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Bulong ni Althea. Ang kanyang mga luha ay nagsisimula ng bumagsak. Hindi mo pwedeng ipahiya ako at, saka hindi ko pa rin makikita ang anak ko. Kaya ko, sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng pagbabanta. Dahil wala kang magagawa. Tingnan mo ang sarili mo. Nakaluhod ka kanina. Naglilinis ng sapatos ng kabit ng asawa mo. Ano sa tingin mo ang iisipin ng korte sa isang babaeng ganyan? Nakarapat, dapat siyang maging ina? Naramdaman ni Althea ang kanyang mundo na gumuho. Ang lahat, ang kahihiyan, ang sakit, ang paghihirap, ay para sa wala. Nilunok niya ang kanyang pride, niluhod ang kanyang sarili, at ginawa ang lahat ng ito para sa isang sandali kasama ang kanyang anak. At nayon, kinuha ni Dante ang sandaling iyon mula sa kanya. Tumingin siya kay Enzo, na nakatingin pa rin sa kanya na may pagkalito sa kanyang mga mata. Gusto niyang sumigaw. Gustong tumakbo palapit sa kanya. Gustong yakapin siya at sabihin na mahal niya siya, na hindi niya siya iniwan, na ang lahat ng ito ay isang malaking pagkakamali. Mommy? Ang maliit na boses ni Enzo ay umabot sa kanya, malambot at nagtatanong. Bakit ka umiiyak? Wala anak, sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay nanginginig. Okay lang si Mommy, okay lang. Tara na Enzo, sabi ng yaya. Hinawakan ng kamay ng bata. Oras na para umuwi. Pero si Mommy, hindi siya sasama sa atin, sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay matigas. Umuwi na tayo. Pinanood ni Althea ang kanyang anak na inilalayo sa kanya. Ang kanyang maliit na kamay ay nakabitin sa kamay ng yaya. Ang kanyang mukha ay nakatingin sa kanya hanggang sa mawala siya sa karamihan. Naramdaman niya ang kanyang mga tuhod na nanghihina. Ang kanyang katawan ay nagsisimula ng gumuho. Tingnan mo ang sarili mo. Bulong ni Kiara na dumadaan sa kanya na may ngisi. Nakakaawa ka. Ngunit bago pa man siya makasagot, narinig ni Althea ang isang tunog na nagpabago sa lahat. Ang malalaking pinto ng ballroom ay bumukas ng may malakas na tunog at pumasok ang mga armadong gwardya. 6, 8, 10, nakasuot ng itim na suit, may mga earpiece, at may mga kamay na nakapatong sa kanilang mga baril. Sila ay pumwesto sa magkabilang gilid ng pinto.
Ang kanilang mga mata ay nag-scan sa silid na parang mga lawin. Tumigil ang lahat. Ang mga tawanan ay napalitan ng mga bulong-bulungan. Ang musika ay huminto. Ang DJ ay natigilan sa takot. Ano nangyayari? Narinig ni Althea ang isang tao na nagtanong. Baka raid? Bulong ng isa. Ngunit hindi. May isang bagay sa paraan ng pagkakapwesto ng mga gwardiya, sa paraan ng kanilang pagtingin sa paligid na parang naghahanap ng isang tao na nagsabi kay Althea na ito ay hindi isang raid. Ito ay isang pagdating. At pagkatapos, mula sa gitna ng mga gwardiya, isang figura ang lumabas mula sa anino ng pinto. Isang matandang lalaki, matangkad, may puting buhok na maayos na nagsuklay, nakasuot ng mamahaling itim na suit na tila ba ginawa para sa kanya. Ang kanyang mga mata ay matalim, ang kanyang panga ay nakatikom, at ang kanyang presensya ay nagpapaliit sa buong ballroom. Naramdaman ni Althea ang kanyang puso na tumigil. Don Arturo Villarreal. Narinig niyang bumulong ang isang tao sa tabi niya. Bakit nanditong matandang yan? Ngunit hindi narinig ni Althea ang iba pa. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang ama na nakatayo sa gitna ng mga armadong gwardiya. Ang kanyang mga mata ay naghahanap sa silid, hanggang sa sila ay nagtama sa kanya. At sa sandaling yon, sa gitna ng lahat ng kahihiyan at sakit, naramdaman ni Althea ang isang kislap ng isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng walang taon. Pag-asa. Naramdaman ni Althea ang mga tuhod niyang nanginginig habang nagtatalo ang mga bulong sa paligid niya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang pamilyar na boses ang pumutol sa lahat. Malamig, awtoritatibo, at puno ng kapangyarihan. Sinuman ang nag-utos sa anak kong lumuhod, sabi ni Don Arturo. Ang boses ay umaalingaw sa buong ballroom. Ay may kinalaman sa akin. Biglang sumigid ang katahimikan. Ang mga panauhin ay napatigil sa kanilang mga kinatatayuan. Ang mga baso ng champagne ay nakapako sa hangin. Naramdaman ni Althea ang lahat ng mata na bumaling sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila tumitingin ng may panghahamak. May pag-aalinlangan, pagtataka at takot. Don Arturo? Nauutal na sabi ni Dante. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ito po ay isang pagkakamali. Wala pong... Tumahimik ka. Itinaas ni Don Arturo ang kanyang kamay at agad na tumigil si Dante. Binalingan ng matanda ang mga abogadong kasama niya at sabay-sabay silang lumapit. May dalang mga dokumentong nasa leather folder. Althea Villarreal, malinaw na sabi ng isa sa mga abogado, ay ang tanging anak at legal na tagapagmana ng Villarreal Shipping Corporation. Ang kanyang pagkatao ay itinago sa loob ng walang taon, sa kanyang sariling kagustuhan. Nagkaroon ng sabay-sabay na paghingal sa karamihan. Narinig ni Althea ang mga bulong na bumubuhos. Siya ang tagapagmana? Ang anak ni Don Arturo? Pero paano? Ngunit hindi niya maalis ang tingin sa kanyang ama. Dahan-dahang lumapit si Don Arturo at sa unang pagkakataon sa loob ng walang taon, naramdaman ni Althea ang init ng mga kamay nito nang hawakan nito ang kanyang muka. Pasensya na anak, malumanay na sabi ng matanda. Antang mga mata ay may luhang nagbabanta. Hinatid kita rito, ngunit hindi ko nahahayaang may mga api pa sayo. Bago pa man makasagot si Althea, may isa pang abogado na tumayo sa harap ng entablado. Hawak ang isang stack ng mga papel. Para sa kaalaman ng lahat, malakas na pahayag nito, ang mga kontrata na nagpaangat sa Reyes Logistics, ang mga deal sa Manila, Cebu at Davao ay hindi bunga ng sariling pagsisikap ni Ginoong Dante Reyes. Lahat ng mga ito ay lihim na inayos ni Althea Villarreal gamit ang kanyang mga koneksyon at ang pangalan ng Villarreal Shipping. Sumabog ang bulungan. Ang mga panauhin ay nagtitigan. Ang kanilang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang pagkagulat. Ilang hakbang palayo, naramdaman ni Althea ang pag-igting ng katawan ni Kiara. Ang mukha nito, na kanina ay puno ng pagmamataas, ay biglang nagkulay abo. Ito ay kasinungalingan, sigaw ni Dante. Ang kanyang boses ay basag. Wala kayong karapatan, mayroon kaming lahat ng karapatan, Ginoong Reyes. Pinutol siya ng abogado. Ang boses ay malamig at propesyonal. At mayroon din kaming mga ebidensya, ang mga pirma, ang mga selyo, ang mga lihim na komunikasyon.
Lahat ng mga ito ay nagpapatunay na ang tagumpay ng iyong kumpanya ay utang mo sa babaeng nilait-lait mo ngayong gabi. Biglang sumigid ang katahimikan. Nakita ni Althea si Dante na sumusubok na magsalita. Ang kanyang bibig ay bumubuka at sumasara ng walang lumalabas na salita. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinusubukan niyang ayusin ang kanyang korbata. Isang kilos na alam ni Althea na ginagawa lamang niya kapag natatakot siya. Ginoong Reyes, patuloy ng abogado. Sa katunayan, may natuklasan din kaming irregularidad sa inyong mga dokumento ng kumpanya. Mga pandaraya sa financial statements, mga maling deklarasyon sa mga kontrata, wala akong alam dyan. Putol ni Dante, ang kanyang boses ay pumailan lang. Lahat ng yon ay legal, ang mga ebidensya ay nagsasabi ng iba. Ang abogado ay naglabas ng isa pang dokumento. Itinaas ito para makita ng lahat. At dahil dito, ang Villarreal Shipping ay magsasampa ng kaso laban sa inyo at kay Gang Kiara Salcedo. Naramdaman ni Althea ang sarili niyang paghinga na naputol. Ang mundo sa paligid niya ay tila umiikot, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa kahihiyan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang bigat na umaangat sa kanyang mga balikat. Lumingon siya kay Dante. Ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso, na para sa kanya ay itinakwil niya ang kanyang pamilya, ay nakatayo ngayon na parang estatwa. Ang kanyang mukha ay putla, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. At sa tabi niya, si Kiara, na mga minuto lamang ang nakalipas ay tumatawa sa kanyang kahihiyan, ay tila nais ng lumubog sa lupa. Enzo! Biglang sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay pumuto sa katahimikan. Nasaan ang anak ko? Tumingin si Dante sa kanya. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sagot. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi niya ito nakita. Sa halip ito ay si Don Arturo na nagsalita. Si Enzo ay ligtas, mahinahong sabi ng matanda. Inilabas ko siya kasama ang aking mga tauhan bago pa man magsimula ang gabi. Siya ay naghihintay sa labas. Naramdaman ni Althea ang mga luha na bumabagsak sa kanyang mga pisingi. Hindi na niya napigilan. Tumakbo siya papalapit sa kanyang ama. Niyakap ito ng mahigpit. Ang unang yakap sa loob ng 8 taon. Tatay! Hikbi niya. Ang kanyang boses ay basag. Pasensya na. Pasensya na sa lahat. Wala kang dapat ipagpasensya, anak. Hinaplos ni Don Arturo ang kanyang buhok. Ang kanyang boses ay malumanay. Ako ang dapat humingi ng tawad. Hindi kita naprotektahan. Ngunit simula ngayon, hindi na kita iiwan. Sa paligid nila, ang mga panauhin ay nagsimulang maghiwa-hiwalay. Ang kanilang mga bulong ay puno ng pagtataka at paghanga. Ang ilan ay lumapit kay Althea, nag-aalok ng kanilang mga pagbati. Ngunit hindi niya sila pinansin. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang anak. Sa gilid ng ballroom, nakita niya si Kiara na hinihila si Dante papalayo. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at takot. Ngunit hindi na sila mahalaga. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, si Althea ay malaya na. Hinawakan siya ng kanyang ama sa kamay at magkasama silang naglakad papalabas ng ballroom. Sa pintuan, sinalubong sila ng isang maliit na batang lalaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito, ngunit ang kanyang mukha ay lumiwanag nang makita si Althea. Mommy! Sigaw ni Enzo, tumakbo papalapit sa kanya. Napaluhod si Althea. Niyakap ang anak ng mahigpit, ang kanyang mga luha ay bumabagsak sa buhok nito. Mahal kita, Enzo. Mahal na mahal kita. Hindi na kita iiwan. Sa likod nila, narinig niya ang mga abogado na nag-aanunsyo ng mga susunod na hakbang, ang mga kaso, ang mga investigasyon, ang pagbagsak ng imperyon itinayo ni Dante sa kanyang mga sakripisyo. Ngunit hindi na niya yon pinakinggan. Sa mga bisig ng kanyang anak, sa tabi ng kanyang ama, naramdaman ni Althea ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Kapayapaan. Ang bulong ng mga panauhin ay parang ugong ng alon na sunod-sunod na humahampas sa dingding ng ballroom. Ang mga titig na dating nakatutok kay Althea nang may pag-aalinlangan,
Ngayoy puno ng pagkamangha at paghanga. Ngunit ang kanyang atensyon ay nasa bata pa ring nakayakap sa kanya, ang maliit na katawan na nanginginig sa pag-iyak. Mami, totoo bang hindi na tayo maghihiwalay? Bulong ni Enzo sa kanyang dibdib. Hinaplos ni Althea ang likod ng anak. Hindi na anak, hindi na talaga. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang papalapit si Don Arturo. Ang matanda ay may luha sa mga mata, luha ng isang amang sa wakas ay nakabalik ang anak. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, isang malakas na boses ang pumutol sa katahimikan. Sandali lang! Sigaw ni Dante, ang kanyang mukha ay namumula. Hindi niyo pwedeng sirain ang lahat ng ginawa ko. Ang mga dokumento yan, peke. Gawa-gawa lang ang mga abogadong ito. Tumayo si Althea. Hinawakan ang kamay ni Enzo. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok, ngunit hindi dahil sa takot. Sa pagkakataong ito, siya na ang nakatayo sa harap ng katotohanang matagal niyang itinago. Mr. Reyes, mahinahong sabi ng nakatatandang abogado. Isang lalaking may puting buhok at salamin na malamig ang tingin. Kalakip ng mga ebidensyang ito ang mga pirma mo mismo sa mga kasunduan. Ang mga kontrata na naglilipat ng mga ari-arian sa pangalan ni Miss Kiara Salcedo, nilagaan mo noong 14 ng Marso. 2 taon na ang nakararaan. Kasinungalingan! Napaatras si Kiara. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi ko alam ang mga yan. Si Dante, siya ang humawak ng lahat. Napalingon si Dante sa kanya. Ang mga mata ay nagsisilabasan ng apoy. Anong sinasabi mo? Ika ang nag-utos sa akin na ilupat ang mga yan sa pangalan mo. Sabi mo, protektahan lang natin ang mga ari-arian kung sakaling magkaproblema. Wala akong alam sa mga yan, mariing tangi ni Kiara. Huwag mo akong idamay sa mga kalokohan mo. Mula sa likod may nagsalita ang isa sa mga dating kasosyo ni Dante. Si G. Ramirez, isang matandang negosyante na dati halos araw-araw kasama ni Dante sa mga pulong. Dante, anak, sapat na. Nakakahiya na. Ang dami mong nagawa at ganito pala ang pinagmula ng lahat. G. Ramirez, pakiusap. Huwag kayong maniwala sa mga ito, pagmamakaawa ni Dante. 3 taon tayong magkasama, kilala niyo ako. Kilala ka namin bilang isang negosyante, ang may mga kontratang biglang lumalabas mula sa wala. Malamig na sagot ng matanda. Ngayon, malinaw na kung bakit. Sunod-sunod na tumayo ang mga dating kakampi ni Dante. Ang mga kamay na dating nakikipagkamay sa kanya ay ngayon abala sa pagkolekta ng mga gamit at pag-alis sa kanilang mga upuan. Ang mga niting dati puno ng pakikisama ay napalitan ng mga sulyap na puno ng pag-aalangan at paglayo. Sandali lang! Saan kayo pupunta? Sigaw ni Dante. Ang boses ay pumapalpak. Hindi niyo pwedeng iwan ako ng ganito. Hindi niyo pwedeng... Mr. Reyes! Putol ng isa pang abogado, isang babaeng may matalas na mukha. Kailangan din naming banggitin ang report mula sa paaralan ni Enzo. Tumigil ang lahat. Naramdaman ni Althea ang pag-igting ng kamay ng kanyang anak. Sa loob ng 8 buwan, wala ni isang beses na dumalo si Mr. Reyes sa anumang parent-teacher conference. Patuloy ng abogada. Wala rin siyang tawag sa paaralan, walang pagbisita at walang kontribusyon sa mga aktibidad ng bata. Sa kabilang banda, ang ina, si Miss Althea, ay dumalo sa lahat ng mga pulong kahit na nung hindi pa siya pinapayag ang makita ang bata. Dahil may trabaho ako, depensa ni Dante. Kailangan kong buhayin ang pamilya ko. Ang trabaho ay hindi dahilan upang kalimutan ng iyong anak, Mr. Reyes. Malamig na sagot ng abogada. Ang iyong anak ay umabot sa punto na hindi na nakikilala ang kanyang sariling ama sa mga larawan. Napahigpit ang yakap ni Althea kay Enzo. Ang mga salitang iyon na alam niyang totoo, ay parang kutsilyo sa kanyang dibdib. Ang mga gabing umiiyak si Enzo habang hinahanap ang ama. Ang mga linggo na nagtatanong kung bakit hindi siya pinupuntahan ni Daddy. Ang mga sagot na laging, busy si Daddy. Yan ang dahilan kung bakit. Sabi ni Althea, ang boses ay matatag kahit na nanginginig ang kanyang mga kamay. Kaya kong tiisin ang lahat.
ang kahihiyan, ang sakit, ang lahat. Pero hindi ko kayang tiisin na nakikita kong nahihirapan ang anak ko. Lumuhod siya sa harap ni Enzo. Hinaplos ang pisngi ng bata. Nandito na ako, anak. Hindi na kita iiwan, pang-ako. Mommy. Umiyak muli ang bata. Niyakap siya ng mahigpit. Teka, Althea! Napalingon si Dante. Ang mukha ay pumangit sa desperasyon. Huwag mong gawin ito! Pag-usapan natin, wala nang dapat pag-usapan, Dante. Mahinahong sagot ni Althea. Tingnan mo ang anak mo. Tingnan mo kung gaano siya katagal nang naghihintay sa'yo. At tingnan mo kung ano ang ginawa mo habang siya'y naghihintay. Umiling siya. Ang mga mata ay puno ng sakit na sa wakas ay nailabas na. Hindi na ako magpapaloko sa'yo. Hindi na ako magpapakaloko sa mga pangako mong hindi mo naman tinutupad. Miss Villarreal? Tawag ng matandang abogado, ang boses ay seryoso. May kautusan mula sa korte. Pansamantalang ibinibigay sa iyo ang legal na kustodye ani Enzo habang iniimbestigahan ang mga kaso laban kay Mr. Reyes. Ano? Sigaw ni Dante. Hindi niyo pwedeng nakapirma na ito ng hukom, Mr. Reyes? Puto ng abogado, inilabas ang isang dokumento. Epektibo ngayong araw. May karapatan kang mag-apela, ngunit sa pansamantala, ang bata ay mananatili sa kanyang ina. Naramdaman ni Althea ang pagtaas ng kanyang dibdib. Hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil sa ginhawa. Ang mahabang taon ng paghihintay, ng pagtitiis, ng pagtatago ng kanyang pagkatao upang maprotektahan ang isang taong hindi naman pala karapat-dapat. Lahat ng yon ay humantong sa sandaling ito. Enzo, sabi niya, ang boses ay malambing. Handa ka na bang umuwi? Tumingala ang bata. Ang mga mata ay puno ng luha, ngunit may ngiti na sa labi. Sa atin ba, Mommy? Oo, anak, sa atin. Hinawakan ni Don Arturo ang balikat ni Althea. Ang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Halika na, may sasakyan na naghihintay sa labas. Habang naglalakad sila palayo, narinig ni Althea ang mga sigay ni Dante sa likuran. Ang mga pagtangi, ang mga banta, ang mga pagmamakaawa. Ngunit hindi na siya lumingon pa. Ang mundo ni Dante ay gumuguho sa likuran niya. Ngunit hindi na yon ang kanyang problema. Sa labas ng hotel, sinalubong sila ng malamig na simoy ng hangin. Umakyat sila sa itim na sasakyan at nang maisara ang pinto, napahinga si Althea ng malalim. Sa kanyang mga bisig, si Enzo, ang kanyang anak, ang kanyang dahilan upang bumangon mula sa pagkakalugmok. Mommy? Bulong ng bata. Ang mga mata ay inaantok na. Totoo bang hindi na tayo maghihiwalay? Hindi na ba tayo magkakahiwalay ni Daddy? Hinaplos ni Althea ang buhok ng anak. Hindi na, anak. Hindi na tayo magkakahiwalay. Pang-ako ko yan. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng Maynila na dumadaan habang umaandar ang sasakyan. Ang mga luha ay bumagsak sa kanyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng paglaya. Sa tabi niya, tahimik na nakaupo si Don Arturo. Hindi ito nagsalita, ngunit ang presensya nito ay sapat na. Ang amang matagal niyang iniwan, ang amang akala niya hindi na niya makikita muli, ay nandito, naghihintay sa kanya, handang tanggapin siya pabalik. Tatay! Mahinang sabi ni Althea, ang salita ay banyaga sa kanyang dila. Matagal na panahon na, simula ng huling beses ning tinawag yon. Tumingin sa kanya si Don Arturo. Ang mga mata ay puno ng luha. Oo, anak? Salamat. Ngumiti ang matanda, hinawakan ang kamay niya. Wala kang dapat ipasalamat, Althea. Ikaw ang anak ko, at hindi na kita pakakawalan muli. Napangiti si Althea, hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, naramdaman niyang kumpleto siya. Hindi dahil sa kayamanan, hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa pagmamahal ng kanyang pamilya. Ang pamilyang sa wakas ay nakabalik na siya. At habang papalayo ang sasakyan mula sa hotel, mula sa mundo ni Dante na ngayoy gumuguho, naramdaman ni Althea ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang simula ng isang bagong buhay. Ang pinto ng sasakyan ay bumukas bago pa man tuluyang huminto ang makina. Naramdaman ni Althea ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso.
habang nakikita niyang papalapit ang bahay ng kanyang ama. Hindi ito ang unang pagkakataon na nasa lugar na ito, ngunit ngayon, ibang-iba ang dahilan. Ngayon, dito natitira ang anak niya. "Mommy?" Mahinang sabi ni Enzo mula sa likuran. Nilingon siya ng bata, ang mga matang may halong pag-aalinlangan at pag-asa. Napangiti si Althea, hinawakan ang kamay ng anak. "Oo anak, tayo na." Bumaba sila ng sasakyan ng sabay. Nakatayo si Don Arturo sa may pintuan, nakasuot ng simpleng puting polo, ang mga kamay ay nakaakbay sa katawan. Sa unang tingin, tila kalmado ang matanda, ngunit nakita ni Althea ang bahagyang panginginig ng kanyang mga labi. Hindi nito maalis ang tingin kay Enzo. "Lolo?" Nagtatakang tanong ng bata, na para bang may naalala. "Oo apo, ako si Lolo Arturo." Pabulong na sabi ng matanda, lumuhod upang tumapat sa antas ng bata. "Matagal na kitang hindi nakikita. Lumaki ka na, naghusto?" Tila nag-alinlangan si Enzo, nuit may kung anong pamilyar sa mukha ng matanda. Dinama ni Althea ang tensyon sa hangin. Alam niyang hindi pa lubusang nauunawaan ng anak ang lahat ng nangyari. Paano nga naman ipapaliwanag sa isang 7 taong gulang na ang kanyang ama ay nagtaksil at ang kanyang ina ay nakipaglaban para sa kanya? "Enzo, halika," tawag ni Althea, inaabot ang kamay ng bata. "Ipapakita ko sa iyo ang kwarto mo." Tumango ang bata, ngunit bago pa man sila makalayo, nagsalita si Don Arturo. "Althea, anak, gusto kong sabihin sa'yo, hindi ko alam kung paano kita naging napakalakas. Ang lahat ng pinagdaanan mo. Nagsisisi ako na hindi ako nandyan nung kailangan mo ako." Napahinto si Althea, naramdaman ang bigat ng mga salita ng ama. Tumingin siya kay Enzo, na tahimik na nakikinig, at saka lumingon sa kanyang ama. "Tay, hindi na natin kailangang balikan ang nakaraan. Nandito na tayo ngayon. At iyon ang mahalaga." Lumapit si Don Arturo, marahang hinawakan ng balikat ng anak. "Hindi mo alam kung gaano kita na-miss, anak. At hindi ko na uulitin ang pagkakamaling yon." Napayakap si Althea sa kanyang ama. Naramdaman ang mainat na yakap na matagal na niyang hinahanap. Nang maghiwalay sila, nakita niyang nakatingin sa kanila si Enzo. Ang mga mata ay nagniningning. "Mommy, umiiyak ka ba?" tanong ng bata. Punasan ni Althea ang kanyang mga luha, napangiti. "Masaya lang ako anak, sobrang saya." Umakyat sila sa ikalawang palapag, kung saan inihanda ni Don Arturo ang isang silid para kay Enzo. Pinalamutian ito ng mga laruan, mga libro, at isang malaking mapa ng mundo sa dingding. Tila ginugol ng matanda ang oras upang gawing kaakit-akit ang silid para sa apo. "Wow!" bulalas ni Enzo. Tumakbo papasok at hinawakan ang isang modelo ng barko sa mesa. "Mami, tingnan mo! Barko!" "Gusto mo ba ng barko?" Nakangiting tanong ni Don Arturo, sumusunod sa kanila. "Lolo mo? May mga barko, marami. Pwede kitang isama minsan?" "Talaga?" Namamanghang tanong ng bata. Ang mga mata ay malapad. "Oo po, ituturo ko sa iyo ang lahat tungkol sa mga barko, kung paano sila lumalangoy sa karagatan, kung paano nagdadala ng mga bagay-bagay sa ibang bansa." Napangiti si Althea habang pinapanood ang kanyang ama at anak na nag-uusap. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tama ang lahat. Ito ang pamilya na dapat ay nandyan mula pa sa simula. Nang gabing yon, habang inihahanda niya si Enzo para matulog, hinawakan siya ng bata sa kamay. "Mami, mananatili na ba tayo dito? Hindi na ba tayo uwi kay Daddy?" Naramdaman ni Althea ang kirot sa dibdib. Umupo siya sa gilid ng kama, hinaplos ang buhok ng anak. "Anak, alam mo bang mahal na mahal kita?" Tumango si Enzo. "At alam mo bang gagawin ko ang lahat para sa'yo? Na hindi na kita iiwan?" "Oo, Mami." "Kaya nga, dito muna tayo mananatili kasama si Lolo at kahit anong mangyari, nandito ako para sa'yo. Tang-ako yan." Tila nasiyahan ang bata sa sagot. Yumakap kay Althea ng mahigpit. "Mahal kita, Mami." "Mahal din kita, anak, higit sa lahat." Nang makatulog si Enzo, tahimik na lumabas si Althea ng silid. Nakita niya ang kanyang ama na nakaupo sa sala, may hawak na tasa ng kape. Tila hinihintay siya nito. "Natulog na ba si Enzo?" tanong ng matanda. "Oo, tay,
Pagod siya sa maghapon. Umupo ka, Althea. May sasabihin ako sa'yo. Umupo si Althea sa tabi ng kanyang ama. Kinuha ang kamay nito. Ano yang tay? Huminga ng malalim si Don Arturo. Althea, alam kong marami kang pinagdaanan. At alam kong hindi mo hinihingi ang anuman sa akin. Ngunit gusto kong malaman mo na ang lahat ng mayroon ako, ang kumpanya, ang kayamanan, ang pangalan ay sayo. Hindi ko ito ipagkakait sayo kailanman. Tay, hindi ko kailangan alam ko, anak. Ngunit hindi ko ito ginagawa dahil kailangan mo. Ginagawa ko ito dahil karapatan mo. Ikaw ang anak ko. At gusto kong makita kang bumalik sa Villarreal Shipping. Hindi bilang isang tagapagmana, kundi bilang isang leader. Alam kong kaya mo. Naramdaman ni Althea ang pagbuga ng kanyang hininga. Ang alok na ito ay hindi inaasahan. Sa loob ng maraming taon, itinago niya ang kanyang pagkatao upang suportahan si Dante. Ngayon, narito ang kanyang ama. Inaalok siyang bumalik sa kanyang nararapat. Tay, kailangan kong mag-isip, huwag mong isipin ng matagal, anak. Hindi kita minamadali. Ngunit alam kong may kakayahan ka. At higit sa lahat, gusto kong makasama ka. Ikaw at si Enzo. Ito na ang pagkakataon nating bumuo ng bagong pamilya, hindi ba? Napang-iti si Althea. Naramdaman ang pag-init ng kanyang puso. Tumingin siya sa kanyang ama. Nakita ang sinseridad sa mga mata nito. Sige, tay. Susubukan ko. Ngumiti si Don Arturo, yumakap sa kanya. Salamat, anak. Hindi mo alam kung gaano ito kahalaga sa akin. Nang gabing yon, habang nakahiga si Althea sa kanyang kama, pinagmasdan niya ang kisame. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi siya nakaramdam ng takot. Hindi siya nakaramdam ng pagkabalisa. Sa halip, naramdaman niya ang isang bagay na matagal nang nawala, ang kapayapaan. Hindi na niya kailangang maghiganti kay Dante. Hindi na niya kailangang patunayan ang kanyang sarili. Ang kailangan lang niya ay nandito na. Ang kanyang anak, ang kanyang ama, at ang pagkakataong magsimula muli. At sa unang pagkakataon, handa siyang yakapin ito ng buong puso. Ang umaga ay nagsimula ng tahimik sa mansyon ng mga Villarreal. Nakaupo si Althea sa veranda habang hawak ang isang tasa ng kape. Pinagmamasdan si Enzo na naglalaro sa harden kasama ang isa sa mga aso ng pamilya. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ang tunog ng tawa ng kanyang anak ang pumupuno sa kanyang tainga. Hindi ang mga sigaw ng galit o ang malamig na katahimikan ng bahay na dati niyang tinirhan. Naramdaman niya ang presensya ng kanyang ama bago pa man ito magsalita. Nakaupo si Don Arturo sa tabi niya. Hawak ang sariling tasa ng kape. Ang mga mata ay nakatutok din kay Enzo. Maganda ang simula ng araw, sabi nito. Opo, tay, tugon ni Althea. Ang kanyang mga labi ay may bahid ng ngiti. Sa wakas, ganito na ang umaga ko. Hindi sumagot si Don Arturo. Ngunit ang pagdiin ng kanyang kamay sa balikat ni Althea ay sapat na upang maiparating ang lahat. Sa loob ng ilang sandali, tahimik silang nanood kay Enzo na humahabol sa aso. Ang mga tawa nito ay umaalingaw-ngaw sa hangin. Nang pumasok sila para mag-almusal, bumukas ang telebisyon sa sala. Hindi agad napansin ni Althea ang balita. Abala siya sa pag-ayos ng plato ni Enzo. Ngunit ang boses ng news anchor ay biglang pumuno sa silid. Malaking balita sa mundo ng negosyo ngayong umaga. Ang Reyes Logistics, isa sa mga kilalang logistics company sa bansa, ay nahaharap sa seryosong investigasyon mula sa Bureau of Internal Revenue at sa Securities and Exchange Commission. Ayon sa mga source, lumalabas umano ang mga irregularidad sa kanilang financial statements sa nakalipas na 5 taon. Tumigil ang kamay ni Althea sa pag-aayos ng kutsara. Ngunit hindi siya lumingon sa telebisyon. Sa halip, tiningnan niya si Enzo na abala sa pagkain ng kanyang sinangag. Mommy, bakit po maraming tao sa TV? Tanong ni Enzo. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa screen. May balita lang, anak. Mahinahong sagot ni Althea. Kainin mo nga ang itlog mo. Nungit ang boses ng news anchor ay nagpatuloy, hindi mapigilan. Samantala,
May mga lumalabas ding alegasyon ng pangongontrata sa pamamagitan ng mapanlinlang na paraan. Ilang malalaking kumpanya na ang nagpahayag ng pagputol ng kanilang kontrata sa Reyes Logistics, kabilang ang mga pangunahing shipping line sa Maynila, Cebu at Davao. Naramdaman ni Althea ang pagtigil ng mundo sa kanyang paligid. Ang mga pangalang yon, Maynila, Cebu, Davao, ay mga lugar kung saan siya mismo ang tumulong kay Dante na makakuha ng mga kontrata noon. Ang mga ugnayang kanyang ginamit, ang mga pabor na kanyang hiningi sa mga dating kakilala ng kanyang pamilya, lahat ng yon ay naging pundasyon ng imperyo ni Dante. At ngayon, ang imperyong yon ay gumuguho. "Mami, bakit po kayo tahimik?" tanong ni Enzo. Ang kanyang maliit na kamay ay humawak sa kamay ni Althea. Napakurap si Althea, napabalik sa kasalukuyan. "Wala anak, nag-iisip lang ako." Ninitian niya si Enzo, pinisil ang kamay nito. "Tapusin mo na ang almusal mo ha? Mamaya lulutuin natin yung cookies na gusto mo." "Talaga po?" Kumislap ang mga mata ni Enzo. "Talaga, promise." Habang abala si Enzo sa kanyang pagkain, dahan-dahang tumayo si Althea at naglakad papunta sa kusina, kung saan hindi niya maririnig ang telebisyon. Doon, hinawakan niya ang gilid ng counter. Ang kanyang mga daliri ay pumuti sa pagkakahigpit. Dapat pa siyang matuwa? Dapat pa siyang makaramdam ng kasiyahan sa pagbagsak ng lalaking nagpahiya sa kanya? Ngunit sa halip na tagumpay, ang naramdaman niya ay isang kakaibang kalmado. Hindi kagalakan, hindi lungkot, isang payapang pagtanggap lamang. "Dito ka pala!" Lumingon si Althea at nakita ang kanyang ama na nakatayo sa pintuan ng kusina. Ang mga mata nito ay nakatuon sa kanya, puno ng pag-aalala. "Okay ka lang ba?" tanong ni Don Arturo. "Opo, tay, okay ako." Huminga siya ng malalim. "Hindi ko inaasahan na ganito ko mararamdaman. Akala ko matutuwa ako, pero hindi eh. Wala akong nararamdaman." "At yon ang pinakamagandang senyal," sabi ni Don Arturo, lumapit at tumabi sa kanya. "Kapag wala ka nang nararamdaman para sa taong nanakit sa'yo, ibig sabihin, nakalaya ka na." Tiningnan ni Althea ang kanyang ama. Ang mga mata ay may bahid ng emosyon. "Ganun ba yon?" "Ganun nga." Numiti si Don Arturo, isang bihirang init ang lumitaw sa kanyang mga mata. "Hindi mo kailangang maghigante, Althea. Ang pagbagsak ni Dante ay hindi mo kasalanan. Ito ang bunga ng kanyang mga ginawa." Ilang oras ang lumipas habang naghahanda si Althea ng mga sangkap para sa cookies sa kusina kasama si Enzo, tumunog ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan ni Maricel, ang kanyang dating sekretarya sa kumpanya ni Dante, at bahagyang nag-alinlangan bago sinagot. "Althea, ikaw ba yan?" Ang boses ni Maricel ay puno ng pag-aalala. "Ako nga, bakit? Anong nangyari?" Bumuntong hininga si Maricel sa kabilang linya. "Althea, nagkagulo na dito sa opisina. Kaninang umaga, dumating ang mga taga-ESIC at kinuha ang lahat ng files. Sarado na ang opisina natin sa BGC, pati na rin yung mga branch sa Cebu at Davao." Tumigil si Althea sa pagbubuhos ng harina sa bowl. "Sarado na?" "Oo, lahat ng empleyado pinauwi. Hindi namin alam kung may sahod pa kami sa katapusan." Napahinto si Maricel. Ang boses ay nanginginig. "Althea, may nagsasabi na si Dante daw na siya ang may kasalanan ng lahat. Na siya daw ang nag-utos sa pagmanipulate ng financial statements. Totoo ba yon?" Tiningnan ni Althea si Enzo, na abala sa paghuhugas ng kanyang mga kamay sa lababo. Hindi namamalayan ang bigat ng usapan. "Maricel, hindi ko na alam ang mga ginagawa ni Dante. Hindi na ako bahagi ng kumpanya niya. Pero narinig ko na may kinalaman ka raw sa pagbagsak niya. Na ikaw daw ang nag-expose sa kanya." Napakunot ang no ni Althea. "Sino ang nagsabi niyan?" "Hindi ko alam. Kumakalat lang sa opisina. May nagsasabi na ikaw daw ang nagbigay ng ebidensya sa SEC. Napabuntong hininga si Althea. "Hindi ako ang nag-expose sa kanya, Maricel. Ang mga ginawa niya mismo ang nagdala sa kanya dito. Hindi ko na kailangan pang gumawa ng paraan para ibagsak siya." Sa kabilang linya, tumahimik si Maricel. Maya-maya pa, mahina nitong sinabi. "Althea, kung totoo man na wala kang kinalaman, salamat. At kung may kinalaman ka man, salamat pa rin.
Kasi kung hindi, baka hanggang ngayon nagtitiis pa rin tayo sa mga kalokohan niya. Hindi sumagot si Althea. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pagkatapos ng tawag, ibinalik ni Althea ang atensyon kay Enzo na naghihintay sa kanya na simulan ang paggawa ng cookies. Umiti siya. Itinagu ang bigat sa kanyang dibdib. Okay na ba tayo, Mommy? Tanong ni Enzo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Oo naman anak, tara na. Kinuha niya ang kamay ni Enzo at pinangunahan ito sa paghahalo ng mga sangkap. Habang ginagawa nila yon, sinubukan niyang itago ang kanyang mga alalahanin sa likod ng mga tawa at harina. Ngunit sa loob-loob niya, hindi niya maiwasang isipin ang mga sinabi ni Maricel. Ang pagbagsak ni Dante ay hindi niya ginawa. Ngunit sa kabila nun, hindi niya maiwasang makaramdang ng kaunting kirot para sa mga empleyadong nawala ng trabaho. Hindi nila kasalanan ang mga ginawa ni Dante. Kinagabihan, matapos patulugin si Enzo, naupo si Althea sa kanyang kwarto at binuksan ang telebisyon. Nasa balita na naman ang pagbagsak ng Reyes Logistics. Nakita niya ang mukha ni Dante, pula, pagod at puno ng galit, habang pinapalibutan siya ng mga reporter sa harap ng kanyang opisina. Mr. Reyes, may komento po ba kayo sa alegasyon na niloko ninyo ang inyong mga kontrata? Mr. Reyes, totoo bang may kasong kriminal na ihahain laban sa inyo? Mr. Reyes, saan po ba ninyo itatago ang perang inilipat ninyo sa ibang bansa? Nakita ni Althea ang pagtulak ni Dante sa mga reporter. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at galit. Hindi niya nakita si Kiara, ngunit binanggit ng isang reporter na humiwalay na umano ito kay Dante at nakipagtulungan na sa investigasyon. Pinatay ni Althea ang telebisyon. Ang katahimikan ng kanyang kwarto ay biglang napuno ng kanyang sariling paghinga. Naisip niya si Dante, ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Ang lalaking kanyang tiniis, ang hirap para lang makamit ang kanyang mga pangarap. Ang lalaking nagpahiya sa kanya sa harap ng maraming tao, pinilit siyang lumuhod at maglinis ng sapatos ng ibang babae. At ngayon, ang lalaking yon ay nawawala na ng lahat. Ngunit sa halip na kagalakan, ang naramdaman ni Althea ay isang malalim na kapayapaan. Hindi niya kailangang maghigante. Hindi niya kailangang patunayan ang kanyang sarili. Ang kanyang anak ay nasa kanyang tabi. Ang kanyang ama ay nagmamahal sa kanya. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, siya ay malaya. Kinaumagahan, habang nag-almusal sila ni Enzo, tumunog ang doorbell. Nang buksan ni Althea ang pinto, nakita niya ang isang abogado na may dalang mga dokumento. Mrs. Reyes, nagsimula ang abogado, ngunit mabilis siyang itinama ni Althea. Miss Villarreal, Althea Villarreal. Pasensya na, Miss Villarreal. Numiti ang abogado, iniabot ang mga dokumento. Ako po si Ate Ramos. Dala ko po ang opisyal na desisyon ng korte tungkol sa kustudye ng inyong anak. Naramdaman ni Althea ang pagbilis ng kanyang tibok ng puso habang kinukuha ang mga dokumento. Binasa niya ang mga ito ng mabilis. Ang kanyang mga mata ay dumadaloy sa mga salita na parabang natatakot itong mawala. Kumpleto at pinal na ang legal na kustudiya ni Enzo Reyes sa inyo, Miss Villarreal, sabi ni Ate Ramos. Wala nang magagawa si Mr. Reyes para bawiin ito, lalo na't nahaharap siya sa mga kasong kriminal. Tumayo si Althea doon, hawak ang mga dokumento na parabang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. At sa totoo lang, ito nga. Mommy, narinig niya ang boses ni Enzo mula sa loob. Sino po yan? Lumingon si Althea, ang kanyang mga mata ay may bahid ng luha. Ngunit ang kanyang ngiti ay totoo. Wala anak, may magandang balita lang. Tumakbo si Enzo palapit sa kanya, yumakap sa kanyang mga binti. Ano pong magandang balita? Yumuko si Althea, niyakap ang kanyang anak ng mahigpit. Mula ngayon, ikaw na ang kasama ko anak, walang makakapaghiwalay sa atin. Talaga po? Kumislap ang mga mata ni Enzo. Talaga! Hinalikan niya ang nito. Promise! Nang gabing yon habang natutulog si Enzo sa kanyang tabi, nakaupo si Althea sa gilid ng kama.
Hawak ang mga dokumento ng kustodya. Tiningnan niya ang mukha ng kanyang anak. Payapa, ligtas, at masaya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Althea na kumpleto siya. Hindi dahil sa pagbagsak ni Dante, hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa pag-ibig na nasa harap niya. Ang pag-ibig ng kanyang anak, ang pag-ibig ng kanyang ama, at ang pag-ibig na natutunan niyang ibigay sa kanyang sarili. Nagsimula siyang magplano sa kanyang isipan. Ang pagpapalit ng apelido ni Enzo sa Villarreal, ang pagpapatala nito sa magandang paaralan, ang pagtatayo ng bagong buhay na puno ng pag-asa at dignidad. Hindi na siya ang babaeng nagtago sa sariling anino. Hindi na siya ang babaeng handang lumuhod para sa pag-ibig. Siya si Althea Villarreal, ang babaeng bumangon mula sa pagkawasak, ang ina na hindi na muling iiwan ang kanyang anak, ang tagapagmana ng isang imperyo na andang harapin ang kanyang kinabukasan. At sa unang pagkakataon, handa siyang yakapin ang lahat ng iyon ng buong puso. Umaga ng Lunes, at sa unang pagkakataon matapos ang 8 taon, si Althea Villarreal ay nakatayo sa harap ng salamin na may suot na power suit na kulay navy blue. Hindi na ang lumang damit na pambahay na madalas niyang isuot noong kasal pa sila ni Dante. Hindi na ang babaeng nagtatago sa likod ng anino ng isang lalaking hindi naman karapat-dapat. Kanina pa niya pinagmamasdan ang sarili. Hinahanap ang bakas ng pag-aalinlangan na parang multong bumabagabag sa kanya tuwing gabi. Pero wala na. Sa halip, may kakaibang apoy sa kanyang mga mata. Ang apoy ng isang babaeng handa nang angkinin ang kanyang lugar sa mundo. "Mami! Ang ganda mo!" Sigaw ni Enzo mula sa pinto ng kanyang kwarto. Nakangiti ng malaki habang hawak ang kanyang backpack. 7 taong gulang pa lamang ang bata. Pero sa mga nakalipas na linggo, tila mas lumakas ang kanyang tawa. Ang bahay na ito, ang bagong condo unit na binili ni Althea malapit sa Villarreal Shipping, ay unti-unting nagiging tahanan nilang muli. Hindi na ang malaking mansyon na puno ng masasamang alaala. Dito, sa maliit na espasyong ito, natutunan nilang maging masaya. "Halika na, anak. Ihahatid muna kita sa school bago ako pumasok," sabi ni Althea habang inaayos ang kwelyo ng kanyang blazer. "Mami, totoo bang ikaw na ang boss sa malaking building na yon?" Tanong ni Enzo habang hawak ang kamay ng kanyang ina sa elevator. Nuumiti si Althea. "Hindi pa ako boss, anak, pero magtatrabaho na ako roon. Katulong ako ng lolo mo." Tumango si Enzo na parang naiintindihan. "Pero gusto ko, ikaw ang boss, kasi matalino ka, di ba?" Napahinto si Althea. Tumingin siya sa anak. Sa mga matang kay Dante ang hugis, pero sa kanya ang kabaitan. "Salamat, anak, pero hindi ako nagmamadali. Marami pa akong kailangang matutunan." Pagdating sa lobby, sumalubong sa kanila ang pamilyar na ngiti ni Maricel, ang dating kasambahay na naging kanang kamay niya sa mga nakalipas na buwan. "Ma'am, handa na ang sasakyan. Ihahatid ko muna si Enzo sa school bago tayo pumunta sa opisina." "Maricel, sabi ko sa'yo, huwag mo na akong tawaging ma'am. Althea na lang," paalala niya. "Pasensya na, sanay na talaga ako," natatawang sagot ni Maricel. "Pero hindi ko maatim na tawagin kang Althea lang. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo, para kang reyna sa paningin ko." Napaling na lang si Althea. Sa totoo lang, may mga araw na nahihirapan pa rin siyang tanggapin ang mga papuring ito. Sa loob ng 8 taon, nakasanayan niyang maging invisible. Ang tahimik na asawa ni Dante na hindi kailanman nagreklamo kahit paulit-ulit siyang minamaliit. Pero ngayon, unti-unti na niyang natututunang tanggapin na karapat-dapat siya sa respeto. Ang Villarreal Shipping ay isang malaking gusali na may 12 palapag, nakatayo sa gitna ng business district ng Maynila. Nang pumasok si Althea sa lobby, agad siyang dinatna ng mga matang puno ng pagtataka at pag-aaral. May mga empleyadong bumati sa kanya ng may paggalang, pero may ilan ding nagbulungan sa likod niya. Hindi niya sila masisisi. Pagkatapos ng lahat, ang babaeng ito na ngayon ang nakaupo sa executive floor ay ang dating tumakas mula sa kanyang pamilya para sa isang lalaking hindi naman siya pinahalagahan. "Miss Villarreal,
handa na ang conference room. Hinihintay ka na ng executive team. Sabi ng sekretarya na si Jenny, isang babaeng nasa edad 40 na may maamang muka. Maraming salamat, Jenny. Sandali lang, kailangan ko munang makita ang aking ama. Umakyat siya sa pinakamataas na palapag kung saan matatagpuan ang opisina ni Don Arturo Villarreal. Sa harap ng pinto, huminto siya at huminga ng malalim. Maraming taon na ang nakalipas mula noong huli siyang tumuntong dito. Noon, bata pa siya, puno ng pang-arap at pagmamahal sa isang lalaking. Akala niya ay kanyang magiging kasama sa habang buhay. Iniwan niya ang lahat. Ang kanyang apelido, ang kanyang mana, ang kanyang pamilya para kay Dante. At ngayon, narito siya. Bumabalik na, may mga sugat na naghilom na. Pasok! Narinig niyang sabi ng kanyang ama mula sa loob. Binuksan niya ang pinto. Nakaupo si Don Arturo sa kanyang malaking lamesa, napapaligiran ng mga dokumento at financial reports. Sa edad na 60, mukha pa rin siyang matatag, pero may bakas ng pagod sa kanyang mga mata. Nang makita siya, ngumiti ito. Isagniting bihira niyang makita. Althea? Malambot na sabi nito. Pasok anak, kanina pa kita hinihintay. Pa? Sagot niya. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi siya nakaramdam ng takot sa tono ng kanyang boses. Salamat sa pagkakataong ito. Tumayo si Don Arturo at nilapitan siya. Sa loob ng ilang saglit, tila nawala ang distansya ng mga taon. Hindi ko kailanman inisip na makikita kung muli kang nakatayo dito, anak. Hindi ko akalain magkakaroon tayo ng pagkakataong mag-ayos. Pero narito ka na. At higit sa lahat, masaya ka na. Opo pa, sagot niya. Ramdam ang pag-init ng kanyang mga mata. Pero hindi ko alam kung handa na ba ako sa lahat ng ito. Marami na akong nakalimutan. Walang taon akong malayo sa mundo ng negosyo. Althea, mahina ang sabi ng kanyang ama, hindi mo kailangan maging perpekto sa unang araw. Ang kailangan mo lang ay ang kagustuhang matuto. At alam kong nasa iyo yon, nasa dugo mo yon. Maya-maya, nagtama ang kanilang mga mata. Sa likod ng mga salitang yon, naramdaman ni Althea ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa mahabang panahon. Ang pagtanggap. Hindi na niya kailangang magtago. Hindi na niya kailangang patunayan ang kanyang sarili sa sinuman. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang sapat na siya. Sa conference room, 10 executive ang naghihintay sa kanya. Nakaupo sila sa paligid ng mahabang lamesa, may mga laptop at nakasalansa na dokumento. Nang pumasok si Althea, tumayo silang lahat, isang senyales ng respeto na hindi niya inaasahan. Magandang umaga sa inyong lahat, bati niya, boses na matatag kahit ramdam ang kaba sa kanyang dibdib. Ako si Althea Villarreal. Alam kong marami sa inyo ang nagtataka kung bakit narito ako at kung ano ang aking gagawin sa kumpanyang ito. Sa totoo lang, ako rin ay nagtataka. May ilang nagtawanan at unti-unting lumuwag ang tensyon sa silid. Sa susunod na mga linggo, narito ako upang matuto. Gusto kong maunawaan ang bawat aspeto ng negosyo, mula sa operations hanggang sa finance. Hindi ako narito upang baguhin ang lahat ng ginagawa ninyo. Nandito ako upang makinig, upang matuto, at sa tamang panahon, upang maglingkod sa kumpanyang ito ng buong puso. Miss Villarreal, sabi ng isang lalaki nakaingranding salamin, si Mr. Reyes ng Finance Department. Maaari ko bang itanong kung ano ang iyong naging karanasan sa logistics industry? Tumikim si Althea. Alam niyang darating ang mga tanong na ito. Sa totoo lang, Mr. Reyes, wala akong formal na karanasan sa industriya. Pero sa loob ng 8 taon, ako ang nasa likod ng mga kontrata ng dating kumpanya ng aking asawa. Hindi ko maaaring banggitin ang mga pangalan, pero marami sa mga partnerships na nakuha naming yon ay dahil sa aking mga koneksyon at pag-unawa sa industriya. Hindi ko ito maipagmamalaki, pero hindi ko rin ito ikinakaya. Ang mga karanasan ngayon, kahit masakit, ay nagturo sa akin kung paano gumagana ang mundo ng negosyo. Natahimik ang silid. May mga nagtitinginan, may mga tila humahanga sa kanyang katapatan. Magandang sagot, Miss Villarreal.
sabi ni Mr. Reyes at bahagyang umiti. Mas gusto namin ang isang leader na marunong umamin sa kanyang mga kakulangan kaysa sa isang nagpapanggap na alam ang lahat. Lumipas ang mga araw at unti-unting naging komportable si Althea sa kanyang bagong tungkulin. Tuwing umaga, hinahatid niya si Enzo sa school bago pumunta sa opisina. Tuwing gabi, sabay silang kumakain, nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga araw. Sa mga sandaling iyon, natutunan niyang pahalagahan ang maliliit na bagay. Ang tawa ng kanyang anak, ang init ng kanilang maliit na tahanan, ang kapayapaang matagal niyang hinanap. Sa opisina, nagsimula siyang makilala bilang isang leader na marunong makinig. Hindi siya nagmamadaling magdesisyon. Sa halip, kinekonsulta niya ang mga tauhan, pinag-aaralan ang bawat anggulo. May mga pagkakataong nagkamali siya, at hindi siya natakot umamin. Pero sa bawat pagkakamali, may natututunan siya. "Ma'am, may naghahanap sa inyo sa lobby," sabi ni Jenny isang hapon. "Sino?" "Hindi ko alam. Sabi niya, personal na bagay daw." Pagbaba niya sa lobby, natanaw niya ang isang lalaking nakapolo at maong may dalang folder. Mukha itong kinakabahan, paulit-ulit na tinitignan ng relo. "Miss Althea?" sabi nito nang makita siya. "Ako si Ate Ramos, mula sa opisina ng Fiscal." Nanlamig ang pakiramdam ni Althea. "Ano po ang kailangan ninyo?" "May ipinapahatid po sa inyo ang korte, tungkol ito sa kaso ni Mr. Dante Reyes." Inabot nito ang folder. Bahagyang langing inig ang kamay ni Althea nang tanggapin ito. "Salamat," mahinang sabi niya. Pagkaalis ng abogado, binuksan niya ang folder. Habang binabasa ang mga dokumento, unti-unting lumawak ang kanyang mga mata. Ang kumpanya ni Dante, ang malaking logistics firm na itinayo niya sa tulong ng kanyang mga koneksyon, ay tuluyan ng bumagsak. Hindi lamang ito nalugi, nadawit ito sa serya ng mga kasong kriminal. Pandaraya sa mga kontrata, paggamit ng peking dokumento, at panggagawad ng mga iligal na transaksyon. Si Kiara na dating kabit ni Dante ay isa na ngayon sa mga pangunahing testigo laban sa kanya. Napatulala si Althea. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. May bahagi sa kanya na naaawa. Ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso ay nasa bingit na ng pagkawasak. Pero may bahagi rin sa kanya na nakaramdam ng kakaibang kaginhawaan. Hindi dahil sa nasyahan siya sa pagbagsak ni Dante, kundi dahil sa wakas nakita ng mundo ang katotohanan. Kinagabihan, habang natutulog na si Enzo, naupo si Althea sa balkona ng kanilang kondo. Hawak niya ang folder na ibinigay ng abogado, pinagmamasdan ng mga ilaw ng Maynila sa dikalayuan. Sa loob ng ilang minuto, nanatili siyang tahimik, hinahayaan ang mga emosyon na dumaloy sa kanya. "Althea?" Narinig niyang tawag mula sa pinto. Si Don Arturo na bumisita upang batiin si Enzo ng goodnight. "Pa, hindi ka pa umaalis?" "Malapit na. May kausap lang ako sa phone kanina. Narinig ko ang balita tungkol kay Dante. Alam mo na ba?" Tumango si Althea. "Kanina pa. Pinasa kong lahat." Naupo si Don Arturo sa tabi niya. "Ano ang nararamdaman mo, anak?" Tumigil si Althea. Sa loob ng mahabang panahon, hindi siya sigurado sa sagot. "Hindi ko alam pa. May bahagi sa akin na naaawa sa kanya. Sa kabila ng lahat, siya ang ama ni Enzo. Pero may bahagi rin sa akin na natatakot. Hindi para sa kanya, kundi para sa anak namin. Paano ko sasabihin kay Enzo na ang kanyang ama ay nasa kulungan? Paano ko ipapaliwanag sa kanya na ang lalaking dapat sana ay nagprotect sa kanya ay siya ring sumira sa aming pamilya?" Hinawakan ni Don Arturo ang kamay ng kanyang anak. "Hindi mo kailangang sagutin ang lahat ng tanong ngayon, Althea. Ang mahalaga, narito ka. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang maging totoo sa iyong sarili at sa iyong anak." Napatingin si Althea sa kanyang ama. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang mga kulubot sa mukha nito, mga tanda ng mga taon ng pagsisikap at pagsasakripisyo. "Pa, patawarin mo ako. Sa lahat ng mga taon na iniwan kita, sa lahat ng mga desisyon na ginawa ko noon. Hindi ko alam kung paano mo nagawang tanggapin ako muli.
Napangiti si Don Arturo. Althea, hindi kita kailanman hinatulan. Ang tanging hiniling ko ay ang iyong kaligayahan. Nung iniwan mo kami para kay Dante, nasaktan ako. Hindi dahil nawalan ako ng tagapagmana, kundi dahil alam kong hindi ka magiging masaya sa lalaki niyon. Pero hindi ko mapigilan ang iyong mga desisyon. Kailangan mong matuto sa iyong mga pagkakamali. At ngayon, narito ka na, mas matatag at mas matalino. Hindi mo kailangan humingi ng tawad sa akin. Ang kailangan mo lang gawin ay magpatuloy. Naramdaman ni Althea ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa loob ng maraming taon, dala niya ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Ang pagtakas, ang pagtatago, ang pagpayag na apihin siya. Ngunit sa gabing yon, sa tabi ng kanyang ama, naramdaman niyang unti-unting gumaan ang kanyang mga balikat. Pa, sabi niya, boses na puno ng emosyon. Salamat. Hindi ko alam kung paano ko masusuklian ang lahat ng ito. Hindi mo kailangan suklian, anak. Ang kailangan mo lang gawin ay maging masaya. At higit sa lahat, maging mabuting ina kay Enzo. Yan lang ang hiling ko. Nagyakap sila ng mahigpit. Sa sandaling yon, naramdaman ni Althea na sa wakas, natagpuan na niya ang kanyang tahanan. Hindi sa isang lugar, kundi sa mga taong nagmamahal sa kanya ng walang kondisyon. Lumipas ang ilang linggo. Naging routine na ang buhay ni Althea. Umaga kasama si Enzo, araw sa opisina, gabi na puno ng tawanan at kwentuhan. Sa kumpanya, unti-unti siyang nakilala bilang isang leader na patas at makatarungan. Hindi siya nagmamadaling magdesisyon, pero kapag nagdesisyon na, matatag siya. Natuto siya magtiwala sa kanyang mga tauhan at bilang kapalit, natamo niya ang kanilang respeto. Isang hapon, habang nagre-review ng quarterly reports, pumasok si Jenny na may dalang tsaa. Ma'am, may tawag po mula sa korte. Kumpirmado na po ang desisyon. Ang kustudya ni Enzo ay sa inyo na, permanente. Napahinto si Althea. Kahit alam niyang darating ang balitang ito, may kakaibang pakiramdam pa rin sa kanyang dibdib. Hindi na siya ang babaeng naghihintay ng desisyon ng iba. Ngayon, siya na ang humuhubog ng kanyang sariling buhay. Salamat, Jenny, mahinaong sabi niya. Pakisabi sa legal team na ayusin ang lahat ng dokumento. Gusto kong matapos ito sa lalong madaling panahon. Pagkaalis ni Jenny, napatingin si Althea sa larawan ni Enzo sa kanyang lamesa. Nakaniti ito. Hawak ang kanyang bagong school uniform. Sa loob ng ilang saglit, napuno ng pasasalamat ang kanyang puso. Hindi perpekto ang kanyang buhay, pero sa unang pagkakataon, naramdaman niyang kumpleto ito. Kinagabihan, habang naghahanda si Enzo para matulog, naupo si Althea sa gilid ng kanyang kama. Anak, may sasabihin ako sa'yo. Tumingala si Enzo, matay puno ng pagtataka. Ano yan, Mommy? Alam mo ba na simula ngayon, ikaw na ang permanenteng nasa akin? Hindi na tayo mahihiwalay. Hindi ka na kailangang matakot na may mag-aagaw sa'yo sa akin. Tumango si Enzo, pero may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Mommy, totoo bang masama si Daddy? Napahinto si Althea. Sa loob ng ilang saglit, hindi niya alam kung paano sasagutin. Hindi ko alam kung masama ba siya, anak. Pero alam ko, may mga ginawa siyang hindi tama. Mga bagay na nagpasakit sa maraming tao, kasama na tayo. Pero mahal ko pa rin siya, mahinang sabi ni Enzo. Yumakap si Althea sa kanyang anak. At okay lang yan, anak. Hindi masama na mahalin mo ang iyong ama. Pero mahalaga, alam mo na hindi mo kailangang gayahin ang kanyang mga pagkakamali. Ikaw ay magiging mabuting tao, hindi dahil sa akin o sa kanya, kundi dahil ikaw ang pipiliing maging mabuti. Tumingin si Enzo sa kanya at muumiti. Mahal kita, Mommy. Mahal din kita, anak. Higit sa lahat. Hinalikan niya ang noo ng kanyang anak, pinatay ang ilaw, at dahan-dahang isinara ang pinto. Sa labas, napasandal siya sa dingding at napapikit. May mga araw na madali, may mga araw na mahirap, pero sa bawat hakbang,
alam niyang nasa tamang landas siya. Isang Biyernes ng umaga, habang naghahanda siyang pumasok, nakatanggap siya ng tawag mula kay Marcel. "Ma'am, nabalitaan mo na ba?" "Anong balita?" "Si Mr. Dante po, nahaharap na siya sa mga kasong kriminal. Hindi lang pandaraya, kundi pati na rin ang paglabag sa batas sa paggawa. Sabi sa balita, maaaring makulong siya ng hanggang 10 taon. Natahimik si Althea. Sa loob ng ilang saglit, hindi siya makapagsalita. Hindi niya alam kung anong dapat niya maramdaman. May awa, may lungkot, pero higit sa lahat, may kapayapa ang hindi niya maipaliwanag. "Ma'am, nandyan ka pa ba?" tanong ni Marcel. "Oo, nandito ako," mahina ang sagot niya. "Salamat sa pagpapaalam, Marcel, pero hindi na natin kailangang pag-usapan pa ito. Magpatuloy na tayo sa ating mga araw." "Opo, ma'am. Magandang umaga po." Pagkatapos ng tawag, tumayo si Althea sa harap ng salamin. Tiningnan niya ang sarili. Ang babaeng minsang itinago ang kanyang pagkatao. Ang babaeng lumuhod para sa pag-ibig. Ang babaeng nawasak ngunit bumangon. Hindi na siya ang babaeng yon. Hindi na siya natatakot, hindi na siya nagtatago. Binuksan niya ang pinto ng kanyang kwarto at sinalubong siya ng tao ni Enzo mula sa kusina. "Mami! Nagluto ako ng itlog para sa'yo!" sigaw nito. Napaggiti si Althea. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga sugat na naghilom, sa kabila ng mga pagkakamaling kanyang nagawa, alam niyang nasa tamang lugar siya. Hindi siya perpekto, pero hindi na niya kailangang maging perpekto. Ang kailangan niya lang ay ang lakas na magpatuloy, ang pagmamahal ng kanyang anak, at ang kapayapaang natagpuan niya sa kanyang sarili. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, handa siyang harapin ang anumang darating. Hindi bilang si Althea, ang asawang iniwan, kundi bilang si Althea Villarreal, ang babaeng bumangon, ang ina na hindi na muling iiwan ang kanyang anak, ang tagapagmana ng isang imperyo na handang yakapin ang kanyang kinabukasan ng buong puso. Ang umaga ng Lunes ay tila may kakaibang liwanag. Hindi ang matinding sikat ng araw na bumabati sa Maynila, kundi ang uri ng liwanag na tila nagdadala ng pangako. Nakatayo si Althea sa harap ng malaking salamin sa kanyang bagong opisina, ang opisina na minsan ay pag-aari ng kanyang ama at ngayon ay opisyal na sa kanya. Pinagmasdan niya ang sarili sa refleksyon. Ang puting blazer na suot niya ay hindi lamang damit, ito ay balutit. Ang kanyang buhok, maayos na nakatali. Ang mga mata, hindi na ang mga matang laging may takot, kundi mga matang may tiwala. Mula sa salamin, nakita niyang pumasok ang kanyang ama. "Althea?" tawag ni Don Arturo. Ang boses ay puno ng pagmamalaki. "Handa ka na ba?" Lumingon siya at ngumiti. "Opo, itay." Lumapit ang matanda at inilapag ang kamay sa balikat niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Althea ang bigat ng kamay na yon. Hindi bilang pasanin, kundi bilang suporta. "Ipinagmamalaki kita, anak. Hindi dahil sa korporasyon, kundi dahil sa kung sino ka ngayon." May kumatok sa pinto. Pumasok ang isang empleyado at may dala-dalang mga dokumento. "Ma'am, handa na po ang boardroom. Naghihintay na ang mga miyembro." Tumango si Althea. Tumingin siya sa kanyang ama at sa isang sandali, tila nagkaroon ng tahimik na pag-uusap ang kanilang mga mata. Walang mga salitang kailangan. Ang lahat ay naintindihan. "Sabay tayong pumasok," sabi ni Don Arturo, inaalok ang kanyang braso. Tinanggap ni Althea ang braso ng kanyang ama, at magkasama silang naglakad patungo sa boardroom. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang pagbabago, hindi lamang sa kanyang paligid, kundi sa kanyang sarili. Ang babaeng minsang nagtago sa likod ng pangalan ng kanyang asawa, na ngayon ay naglalakad ng may dignidad bilang tagapagmana ng Villarreal Shipping. Sa boardroom, sinalubong sila ng mga miyembro ng lupon. May mga mukhang pamilyar, may mga bago. Ngunit lahat sila ay tumingin kay Althea na may paggalang. Hindi dahil sa kanyang apelido, kundi dahil sa kanyang pinatunayan sa mga nakaraang buwan. "Mga minamahal kong kasamahan," simula ni Don Arturo,
nakatayo sa harap ng mahabang mesa. Ngayon, opisyal kong ipinapasa ang pamumuno ng Villarreal Shipping sa aking anak na si Althea Villarreal. Hindi ito desisyon na ginawa ko ng madalian. Sa mga nakaraang buwan, pinatunayan niya ang kanyang husay, ang kanyang dedikasyon, at higit sa lahat, ang kanyang integridad. Napatingin si Althea sa kanyang ama. May mga sandaling tila gusto niyang pigilan ng mga luha, ngunit pinigilan niya. Sa halip, tumayo siya at hinarap ang mga tao sa paligid niya. "Maraming salamat po sa inyong tiwala," wika niya, ang boses ay matatag. "Hindi ko po ito itinuturing na isang pribilehi, yaw lamang kundi isang responsibilidad. Sa mga darating na taon, gagawin ko ang lahat upang ipagpatuloy ang pamana ng aking pamilya, at higit sa lahat, upang pangalagaan ang bawat empleyado na bumubuo sa kumpanyang ito." Isang palakpakan ang sumalubong sa kanyang mga salita. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang kanyang ama na ngumingiti. Isagniting puno ng kasiyahan at kapayapaan. Pagkatapos ng mahabang pagpupulong, lumabas si Althea sa boardroom at napagpasyahang maglakad-lakad sa koridor. Tila bago ang lahat sa kanyang paningin. Ang mga larawan sa dingding, ang mga empleyadong yumuyuko bilang pagbati, lahat ay tila may bagong kahulugan. Nang malapit na siyang pumasok sa kanyang opisina, may nakita siyang pamilyar na figura na naghihintay sa labas. Nakaupo sa isang upuan, hawak ang isang maliit na bag, nakangiti ang kanyang anak. "Enzo!" Masayang tawag ni Althea. Tumakbo ang bata palapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. "Mami! Sabi ni Lolo, may sorpresa daw ako para sa'yo." Napakunot ang noo ni Althea. "Sorpresa? Ano yon?" Hinawakan ni Enzo ang kamay niya at hinila siya papasok sa opisina. Sa loob, nakita ni Althea ang isang maliit na mesa sa sulok. May mga papel, krayola, at mga libro. Sa gitna ng mesa, isang sulat-kamay na card na may drawing ng isang barko at ng isang babae. "Ginawa ko yan para sa'yo, Mommy," sabi ni Enzo, ang mga mata ay kumikinang. "Kasi sabi ni Lolo, magiging presidente ka na ng barko, kaya gumuhit ako ng barko para sa'yo, at ikaw yung nasa taas, nagpapapilot." Napaluha si Althea. Lumuhod siya upang maging kapantay ang kanyang anak. "Mahal na mahal kita, Enzo. Alam mo ba yan?" "Alam ko po," sagot ng bata, seryoso. "Pero sabi mo nga, Mommy, hindi dapat pinapilitan ng pagmamahal ng pagmamalaki. Kaya nga po, hindi na kita iiwan. Dito na ako palagi sa tabi mo." Niyakap ni Althea ang kanyang anak ng mahigpit. Sa mga sandaling yon, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Ang kumpletong kapayapaan. Hindi ang kapayapaang nagmumula sa kawalan ng problema, kundi ang kapayapaang nagmumula sa pagtanggap sa sarili at sa pagmamahal na hindi nagkukulang. "Enzo," sabi niya, hinahaplos ang buhok ng bata, "may ituturo ako sa'yo. Isang bagay na natutunan ko sa mga nakaraang taon." Tumingala ang bata sa kanya, naghihintay. "Ang pag-ibig," simula ni Althea, ang boses ay puno ng damdamin, "ay hindi dapat ipagpalit sa dignidad. Kapag may nagmamahal sa'yo, hindi ka nila ipapahiya. Hindi ka nila ipagpapalit sa kanilang kapakaan. Ang tunay na pag-ibig ay nagpapalakas sa'yo, hindi nagpapahina." "Parang ikaw at ako, Mommy?" tanong ni Enzo. Numiti si Althea. "Oo, anak, parang ikaw at ako. Kaya nga hindi na ako matatakot. Kasi alam kong kahit anong mangyari, nandito ka at nandito ako. At yon ang pinakamahalaga." Samantala, sa isang silid ng korte sa Maynila, nakatayo sina Dante at Kiara sa harap ng hukom. Ang kanilang mga mukha ay pagod. Ang mga damit ay hindi na kasing ayos ng dati. Ang dating makikinang na negosyante at ang kanyang kabit na ngayon ay humaharap sa mga kasong pandaraya at pang-aabuso sa tiwala. "Mr. Reyes," sabi ng hukom, ang boses ay seryoso. "Sa mga ebidensyang ipinakita ng mga nag-aakusa, napatunayan ng korte na ikaw at si Miss Salcedo ay sangkot sa malawakang pandaraya sa inyong mga negosyo. Ang mga biktima ninyo ay mga maliliit na negosyante, mga pamilyang nagtiwala sa inyo.
Ang hatol ng korte ay, narinig ni Dante ang mga salita, ngunit tila malayo ang mga ito. Ang kanyang isip ay nasa mga nakaraang taon. Ang mga araw na kasama niya si Althea, ang babaeng nagmahal sa kanya ng buong puso, ang babaeng kanyang ipinagkanulo, ang babaeng kanyang pinaya sa harap ng maraming tao. Mr. Reyes, narinig mo ba ang hatol? Tanong ng hukom. Opo, Your Honor, mahinang sagot ni Dante. Sa tabi niya tila nang ininig si Kiara. Ang mga mata nito ay puno ng takot, hindi na ang mga matang may ambisyon kundi mga matang nakikiusap. Ngunit wala nang makakatulong sa kanila. Ang kanilang mundo ay gumuho at ang tanging natitira ay ang mga piraso ng kanilang mga pinagdaanang kasalanan. Paglabas ng korte, sinalubong sila ng mga mamamahayag. Ang mga flash ng camera, ang mga tanong na paulit-ulit, lahat ay tila isang bangungot na hindi matapos-tapos. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isang bagay na napansin si Dante. Sa gilid ng kalsada may isang sasakyan na dumaan. Sa loob nito, nakita niya ang isang babaeng may kumpiyansa sa kanyang tindig at isang batang nakaupo sa tabi niya. Si Althea. At sa sandaling yon, naramdaman ni Dante ang isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman. Hindi galit, hindi inggit, kundi isang malalim na pagsisisi. Ang babaeng kanyang minamaliit, ang babaeng kanyang itinakwil, ay bumangon na mas mataas kaysa sa kanyang kinatatayon. At siya, na dating nasa itaas, ay ngayon ay nasa ilalim. Ngunit hindi na ito mahalaga kay Althea, hindi na siya lilingon pa. Kinabukasan, isang linggo ng umaga, nakaupo si Althea sa tabi ng bintana ng kanyang bagong tahanan. Isang bahay na pinili niya mismo, hindi bilang isang taguan, kundi bilang isang tahanan. Sa labas, ang hardin ay puno ng mga bulaklak na kanyang itinanim kasama si Enzo. Ang mga ito ay simbolo ng kanyang paglaya mula sa nakaraan. Mommy, anong ginagawa mo? Tanong ni Enzo, lumalapit na may dalang baso ng gatas. Nakatingin lang sa hardin, sagot ni Althea. Tingnan mo, namumulaklak na ang mga rosas natin. Umupo ang bata sa tabi niya. Gusto mo bang itanim natin ulit, Mommy? Para mas maraming bulaklak? Nuumiti si Althea. Oo, anak. Marami pa tayong itatanim. Marami pa tayong gagawin. Tumingin si Enzo sa kanya. Ang mga mata ay seryoso. Mommy, masaya ka na ba? Napahinto si Althea. Tiningnan niya ang kanyang anak. Ang batang nagbigay sa kanya ng lakas. Ang batang nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng pag-ibig. At sa sandaling yon, naramdaman niya ang isang bagay na hindi na niya kailangang hanapin pa. Oo, anak, sagot niya. Ang boses ay puno ng taos-pusong damdamin. Masaya na ako. Hindi dahil sa wala ng problema, kundi dahil alam kong kaya kong harapin ang anumang darating. At higit sa lahat, dahil nandito ka. Yumakap si Enzo sa kanya. Mahal kita, Mommy! Mahal din kita, Enzo. Higit sa lahat. Tahimik silang nagyakapan. Ang sikat ng araw ay pumapasok sa bintana. Ang mga rosas sa hardin ay sumasayaw sa simoy ng hangin. At sa sandaling yon, alam ni Althea na ang kanyang kwento ay hindi natapos sa paghihiganti o sa pagbagsak ng kanyang kaaway. Ang kanyang kwento ay nagsimula sa pagbangon, sa pagtanggap ng kanyang halaga, sa pagtanggap ng kanyang tunay na pagkatao. Mula sa babaeng nagtago, naging babaeng naglakas loob. Mula sa babaeng inapi, naging babaeng nagbigay inspirasyon. At sa kanyang puso, dala niya ang aral na natutunan niya sa mga taon ng pagdurusa. Ang pag-ibig ay hindi dapat ipagpalit sa dignidad. At ang dignidad, kapag natagpuan, ay hindi na maaaring nakawin pa. Tumingin si Althea sa labas, sa abot tanaw kung saan sumisikat ang araw. Hawak ang kamay ng kanyang anak, handa siyang harapin ang hinaharap, hindi bilang si Althea, ang asawang iniwan, kundi bilang si Althea Villarreal, ang babaeng bumangon, ang ina na hindi na muling iiwan ang kanyang anak, ang tagapagmana ng isang imperyo na handang yakapin ang kanyang kinabukasan ng buong puso. Halika na, Enzo, sabi niya. Tumayo at hinawakan ang kamay ng bata. May gagawin pa tayo. Itatanim natin ang mga bagong binhi. Anong itatanim natin, Mommy? Pag-asa, sagot ni Althea, numingiti.
at pagmamahal. Ang mga bagay na hindi kailanman mawawala. At magkasama silang naglakad patungo sa hardin. Ang kanilang mga anino ay humahaba sa sikat ng araw. 2, ngunit iisa sa puso. Ang simula ng isang bagong kwento, ang simula ng isang bagong buhay na puno ng dignidad at pagmamahal. Sa wakas, natapos na ang mahabang paglalakbay ni Althea. Wala sa pagiging babae na nagtago ng sariling halaga, hanggang sa pagtindig bilang isang ina at tagapagmana na may buong dignidad. Hindi madali ang daang kanyang tinahak. Puno ito ng luha, sakit, at mga gabing tila bawala ng liwanag. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya nawala ang kanyang sarili. At yon ang pinakamagandang tagumpay sa lahat. Dahil sa kwentong ito, naway maalala natin. Hindi kailanman dapat ipagpalit ang pag-ibig sa pagpapakababa. Hindi dapat sukatin ang ating halaga sa paraan ng pagtrato sa atin ng iba. May pag-asa pa rin pagkatapos ng unos. At may bagong simula para sa mga handang manindigan. Maraming salamat sa pagsama kay Althea at Enzo sa kanilang pagbangon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-iwan ng inyong mga komento at i-share sa mga kaibigan ninyo na maaring nangangailangan din ng paalala tungkol sa pagmamahal sa sarili. Hanggang sa muli nating kwentuhan, ingat lagi at huwag kalimutang piliin ang inyong dignidad. Paalam!